Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Gayun na lamang pagpahalaga natin sa matuwid na pamumuhay upang may pagsisikap na maitalaga natin sarili sa ilalim ng pagpapala ng Diyos sa lahat ng kautusan, sa lahat ng pinatnubayang buhay, pagpapala na gagaling sa Diyos, sa pagpapatawad at sa lahat ng ating puso't kaloobang may angking kabutihan, kabanalan. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkalumong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ang kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng diablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang namamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay gagalang ng lahat
at buong tapang nilang maipahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang karunungan, ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin at ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito ang gawang masamay, di ko tututulan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki na isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hango kay San Lucas ang ating mabuting balita at siya lamang nagkwento ng ganito at sa likod ng ganitong mga kasaysayan mayroong ibig ipahayag si San Lucas sa katangian ng ating Panginoon Jesucristo na noon ay hindi pa masyadong alam ng mga alagad ng maraming tao basta sumusunod sila kay Jesucristo sapagkat gusto nila makakita ng mga kababalagan, gusto nila makakita ng magic.
Alam nung araw, ang daming magic sa panahon ni Kristo. Ganyan naman eh. Marami nagmamagic na really can entertain people. Nakamamangha, hindi ba? Na talagang hindi natin alam kung ano yung nasa sa isipan ng magikero na yon, kung bakit nangyari itong mga ginagawa niya. Kung nalalaman lang natin, hindi tayo bibilib sa kanya. Pero nakakabilib. Kaya no araw sasabihin ng mga tao, tinan mo to si Kristo, parang isang magikero. Nagmamagic lamang yan, mga ganung bagay. Dumami na dumami ang tao at naging pamoso ang ating Panginoon Kristo sapagkat ibig nila makakita ng mga kababalaghan. At ito ang kabalabalagang na ito sa hindi nila alam kung ano man nangyari at nagaganap at sabihin nila galing sa langit. Di ba? Ayan din nila abot maisip kung bakit kung ano nangyari sa kanilang pagmamagic upang sabihin magikero nga si Kristo, doon sila namamangha. Pero ito pala pahayag ni San Lucas to the way of believing Jesus Christ. Not because of his magic, but because of what he wants to bring out the best in the life of people. Yun ang gusto natin, Panginoon Kristo, give the best in the life of the people. Heto, katagpo nila, mga alagad, sa po ng maraming tao, ang isang yumao na isang patay, na karga-karga nila na patungo siguro sa kampong sa libingan at sinabi siguro ng ilan, iyan po ang nanay, balo na po iyan. At nakita nga ni Kristo ang kabang kalalagayan at ito ang napakahalaga na binibigay sa atin ni San Lucas just to characterize who is Jesus in his lifetime and until now during the time of the writing of the gospel at upang sabihin sa buong sangkalupaan sa lahat ng panahon, just make it sure the God that we believe in would like to give the best in us. Ipatay, di ba? Ganitong abang kalalagayan. Kawawa naman itong sinanay, balo na. Pagkatapos isa lamang anak. Itong anak na dapat na inaasahan niya sa kanyang, sa paglaki ng batang ito, sa pagtanda naman ng nanay niya, walang inaasahan ng nanay kundi itong anak na ito na aaruga sa kanya. Paano na ngayon? Yan. God is going to see its situations in our life. Marami mga eksena sa ating buhay, nakatunghay ang Diyos. At kung nakikita natin may kaaba-abang kalalagayan, yan din ang Diyos at higit pa na nakikita niya at naunawaan. Pasingit muna. Ang mga balo nung araw ay wala silang hirap na hirap, tigib ng kahirapan. Sapagkat umaasa lamang sila sa kanilang asawa, sa kanilang pagkain, sa kanilang buhay araw-araw. Nawala pa, namatay pa yung asawa, di sasabihin na, saan pa sila kukuha ng kabubuhay itong babaeng balo na ito na namatay na ang kanyang asawa. Kaya, yung anak na lamang ang susunod, ito yung anak niya, at iyan ang aaruga, lalaki yung anak nitong babaeng balong ito namatay pa. Kaya sabihin na, even to the extent that God knows the very detail of the hardships of people. Yan ang napakalaga sapagkat ipinakita ni Kristo kung ano yung kahulugan at kahalagahan nito sa puso at looban ng Diyos upang sabihin, ang Diyos ay ganito with His great compassion to people. Sa mga abang-aba ang kanilang kalalagayan, He has always the heart of goodness to the people in spite of the hardships that the people are encountering. Kaya, ibig sabihin, kung tayo masasadlak sa ganito, bakit hindi yan nagiging karanasan natin minsan ba at madalas? Don't you worry, God sees every detail of our hardships in life. Number 1 to, binibigay sa atin ni San Lucas. Kung ganyan si Kristo, ganyan ang Diyos sa kanyang pagtunghay sa pinakaabang kalalagayan ng tao sapagkat may dalang habag at tulong na gagawin ang Diyos sa ganitong mga abang kalalagayan. Ito na ang tulong na gagawin. Pinakita ni Jesus, hindi lang matitignan ng Diyos ang kabaabang kalalagayan ng tao. Ito, ipinakita ni Kristo kung ano ang nararapat, kung ano ang maganda at kung ano yung kahali-halina
na mangyayari sa buhay ng tao, God makes the way very possible in many considerations, and yet it will really lessen the hardships in life, sapagkat meron din dapat na pagsisikap sa bahagi naman ng tao upang makumpleto ang sanib-puwersa, sanib-puwersa ng Diyos at ng tao dapat ay magkasama sa isang napakalagang panukala ng kabutihan o lalong ikabubuti ng buhay. Kaya nakita ni Kristo yung napagdadalamhati at abang-abang kalalagayan ng nanay na balo. Hinipo ni Kristo ang kinalalagyan ng patay at sinabi niyang, bumangon ka, bumangon ka. Papasok muna tayo sa kultura ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang kanilang kaisipan noong araw, hanggang ngayon naman, ang kanilang kaisipan ay ang tao ay natutulog lamang, hindi patay. Tulog lamang. Sapagkat pagdating ng panahon, gigisingin siya ng Diyos at siya bubuhayin sa huling araw, sa muling pagkabuhay ng lahat ng tao. Kaya sabihin, natutulog lamang. Kaya pag sabihin, kung siya natutulog lamang, si Kristo ang gigising niya sa pagdating ng panahon. Advance muna tayo. In the second coming of Jesus Christ, gigisingin niya ang lahat ng mga patay na natutulog lamang. Literally at that, it could be. And that will really happen, di ba? The second coming of Jesus Christ. Oo, yung mga namatay na't yumao na mahabang panahon na nakalilipas, sila ay babangon, ginigising sila ng Diyos. At sa huling paghukom, doon tayo sama-sama yung mga nadatnang tulog pa, patay na, at nadatang buhay pa, ayan, sama-sama tayo ngayon. And that will be the last judgment, di ba? Ang huling paghukom sa pagdating ng panahon sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin, si Kristo ngayon ay tumitingin sa mahabang buhay na paglalim ng pagpapala ng Diyos. Malawak ang kanyang pangunawa. Abot ito hanggang sa wakas ng sandaigdigan, even beyond the end of the world. Ipinakita ni Kristo what will happen in the future. Time will come. This will really happen. Kaya sabihin, oy, bumangon ka. Bumangon nga yung lalaking na talagang ililibing na sana at namangha ang lahat upang sabihin nila, muling binuhay ni Kristo ang mga patay. Binuhay niya ang binatilyong ito nandoon sa Nain na pinuntahan ng ating Panginoong Kristo. Sa isang utos lamang, binata, bumangon ka. Naupo ito ang nagsalita at ibinigay ito sa kanyang nanay. Napakaganda, di po ba? Gagawa ng pamamaraan ng Diyos para maibsan ang ating happy sa pagdurusa at kalungkutan, kasalatan, abang kalalagayan. Don't you worry, it is not the end of the world because Jesus is going to help us out in our lost conditions, ika nga, sa ating mga higit na pangailangan sa Kanya. Kaya ang pahaliwanag, sinidlan ng takot ang mga tao. Halo-halo na, nakita nila patay na, bumangon pa. Pero ang mahalaga rito at ang number one na ibinibigay ni San Lucas sa kanyang pahayag, pagkilala kay Kristo, there is everything that is possible in God. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay pwedeng posibleng mangyari. Bakit ang hindi? Dito natin pinahawakan ang mga eksena dito sa ating mabuting balitang ating binasa at sasabihin, oo, dakila si Jesucristo. Parang sa mga propeta nung araw, inalitula pa sa propeta sapagkat ang mga propeta ay talagang ganito rin ang kanilang ginagawa nung araw at sila nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Pero hindi naman lahat ng mga tao, may ibang mga tao ay kinasusuklaman ng propeta hanggang sa sila'y pinagpapapatay. Di ba? At mga ganun mangyayari. Pero ito sa eksenang ito ni San Lucas, naritong pagkilala sa propeta upang sa mga propeta,
nililingap ng Diyos ang mga tao sa mga paliwanag, sa mga salita ng mga propeta. Ito isang pagpapakilala. Sino si Kristo kundi isang propetang galing sa Diyos? Sapagkat siya yung galing sa Diyos, nililingap siya ng Diyos at ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay kahulugan din ng paglingap ng Diyos. Nilingap tong propetang ito si Jesus at ang lahat ng mga tao na kanyang pinagaling, binuhay, tinulungan at nagandog ng kanyang sarili, nililingap din ng Diyos. Ayaw ba natin ng ganung bagay? Sabihin natin, mahal din ako ng Diyos, nililingap din. God is always taking good care for my welfare. There are a lot of considerations that He will be going to give us. Napaganda, di ba? Ganitong mga bagay, lalong-lalo na kayo, minsan nawawala kayo ng pag-asa lumong-lumo na kayo, lungkot na kayo, na talagang heto sa ating mabuting balita, there will always be delightful ways of dealing how God makes this life beautiful. Positive lamang, talagang ganun mabuhay, maraming paghihirap, tumaas man ang bigas, tumaas man ang gasolina, but time will come, there will always be that good life that God will be intended to give us little by little. Kaya ito ngayon sa banal na misa, kung kayo nawawala ng pag-asa, ang Diyos punong-puno ng pagpapahalaga upang maibsan ang mga bagay na ito na magkaroon tayo ng pag-asa. Meron pa rin trust and confidence sa Diyos. Pagtitiwala minsan sa Diyos hindi minsan madalas dapat at magandang inilalahad sa mabuting balitang natutunghayan natin. Kung noon nagaganap, bakit ang hindi at bakit hindi sa pagdating pa ng maraming panahon? Lubos nating makikilala si Kristo sa ganitong mga gawain, sa ganitong pagpapahalaga ng Diyos sa buhay natin. Nawa'y pagkalooban tayo ng Diyos na patuloy na kanyang mga biyaya ngayon, bukas at magpas sa walang hanggan. Amen. Halina mga kabanalig, dudulog tayo sa Diyos at na ating mga pangailangan upang maibsan man lamang ating hirap at tinima tiisin sa buhay sa pagbabatid natin may pag-asa at may pagtitiwala sa Diyos na naghahandog buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dito natin tataas sa Diyos ang lahat ng ating mga pagsusumamo, karaingan, kalumbayan, matuloy ang ating mga paghihirap, sama ng kalooban, anuman yon na nagpapahirap sa ating puso't kalooban, sa ating mga kondisyon sa buhay na ito, tulad na naganap sa mabuting balita. Ginalaman dakilang pagtumubay ng Diyos sa kanyang pagpapahalaga na nakatutok sa ating mga bangkalalagayan.
Itaas natin sa Diyos itong ating mga kahilingan na ating binibigyan ng daan sa ating palatuntunang Healing Touch sa Veritas. Kaya Ama, dinggin mo nawa ang aming mga pagdadalamhati, hirap at pasakit, kalumbayan at kalungkutan, sapagkat hahalinan mo ito ng iyong wagas na pag-ibig at kagalakan upang takin namin ang buhay nito na bumbu kami may pag-asa at maligaya. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pagalay namin sana'y kaluwagnan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yon. San yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak ng sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen, naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagsisin niyang iyunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Ganyan din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialin namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, kakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Napakahalaga ang buhay sa tuwinang may pagdadalamhati, kalungkutan at pagtatangis. Nakatunghay pa rin ang Diyos sapagkat ibig niya na talagang pinakamaganda at pinakadakila ang ating buhay pagpapala. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Amen.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang ating pagtatanghal sa kabanalang sakramento, sa ating mga pagtanod at sa mga panalangin. At sa bandang huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Salamat po. O salutaris hostia, veceli pondes hostium, bella premunus ilia, norum orver auxilium, unitrinoque Dominum, sit sempiternam gloria, qui vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bila isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. O Jesus, ilumin mo aking sugatang puso, ang aking maangon kapag kong kasing bigo. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedet ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori los et jubilosio salus morbertus copre sit et benedictio procedenti ab otropre comparsit laudatio. Amen. Anam de cielo, prestetis Dieis, Omne delectamentum in se abente. oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin na dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malulahating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacramentum soli